Our topic this morning, naanata sa success number 61. Success number 61. Kani atong i-discuss this morning or atong paminahon nga mensahe this morning is the authority that gives victory. The authority that gives victory. Unsa gani reason nganong naatay authority? Asa di pa nato na matubag. Kinsa gani ang mga authorities nato? Sige, sugdan nato sa pinakaduol. Parents. Papa ug si mama, parents. Kinsa pa? Pastor. Dapat si pastor gisunod ana. Sunod. Teachers. Mas naay care ang teacher kaysa government. Amen? Mukera na government sa panahon ngayon aron. Sayawan ka. Sayawan pa ba kag makadaog na? Na? Adtuon pa ba kag makadaog na? Pero si teacher, pag di ka mutunga sa school, pangitaon ka. Amen? Mag-uol si teacher nga, sige kag absent. Mausad si pastor, mag-uol kung di ka makitaan. Amen. Pag-amen mo ba? Amen. Nga naman yung mag-amen, kanimang manungahay. Mag-uol si pastor kung absent ka. Amen. Diba? Teachers, nga nung mingaon, because they are the second parents. Kung muadto na ka sa school, mura gi-intrigo ka sa teacher ba? Ang pastor sad, amahan man ko ninyo sa espirituhanon. Mo ni kini ato relasyon mga kaigsunan, dili ni siya kanang sayon-sayon nga relasyon. No? Nindot ni siya nga relasyon kay ang Ginoo gyud mo ay naghimo ani. Ang Ginoo gyud mo nag-design ani. Karon ang pangutana, unsa gani reason nga nung naatay authorities para maguba atong kinabuhi? No. Para monindot ang imong kinabuhi. At least natay idea sa message ba? Para monindot atong kinabuhi. Karon, unsa may gibuhat nato sa mga authorities? Gipaminaw ba? Gisunod ba? Gipadulan ba? Wala. So, unsay resulta? Nangaguba ang kinabuhi sa mga batanon. Nakita ninyo? Because walay tuyo ang authority nga gub-on ang imong kinabuhi. Ang authority, ang iyang tinguha nga monindot ang imong kinabuhi. So, si papa, si mama, walay planong dautan sa iyang mga anak. Si pastor, walay planong dautan sa iyang mga membro. Si teacher, walay dautan tinguha sa iyang mga estudyante. Na mamuwaw maganina si pastor, sa mga teachers, mamuwaw maganina tinuon. So, kanang mga preaching, kanang mga messages nga ihatag sa Ginoo nato is very important para di maguba atong kinabuhi. Amen? So, are you ready for the message? Gikan sa atong authority? Okay. Luke chapter 9. Luke chapter 9. 18 to 20. Inig ka makita na nimo barog. Dungano na to sa pagbasa, tulo ka bersikulo. Luke chapter 9, 18 to 20. Dungano na to please. 18 to 20 sa Luke chapter 9, go. And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him, and he asked them, saying, Whom say the people that I am? They answering said, John the Baptist. But some say, Elias. And others say that one of the old prophets is risen again. He said unto them, But whom say ye that I am? Peter answering said, The Christ of God. The Christ of God. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you bless us, dear God. Give us wisdom. Help us to understand your message. I pray that you prepare the heart of your people
And I pray, dear God, that we will be submissive to your message. And I pray that you use me, empower me once again as I preach your word, O God, for your glory and honor. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Si Kristo nangutana mga igsoon kung si kinsa siya according to them. Sumala sa mga tao, whom say the people that I am? Because God wanted them to tell the world about Him. Amen? So niyon si Christ, unsa may ingon sa mga tao, bahin ako. So na sila'y pasiuna nga mga paglihok sa buluhaton, mga igsoon. So, naamay tubag. Very good. Ingon sila. They answering said, John the Baptist. And some say, Elias. And others say that one of the old prophets is risen again. So, walay comment ang Ginoo. Ang iya lang nga, na sila gitubag. But unsa gi concern sa Ginoo, mga kaigsuonan? Kung unsay imong pag-ila ni Kristo. So, niyo rin si Christ. But whom say ye that I am? Kay mao na ang importante. Now, people doesn't know about Jesus. Pero kung ang mga katawhan sa Ginoo nga nagluhod, nagampo, naminaw, nagsimba sa atong Ginoong Hesukristo, wala gihapon kaila kung si kinsa si Kristo, unsaon man pagkaila atong uban. Amen. So mo na ang pinaka-importante pangutana. Kinsa man si Kristo para nimo? Alright? So dunay usa ka anggol nga tan-aw nato kinabuhi ni Christ, mga kaigsunan. Mao ni siya. He is the authority that gives victory. Christ is the authority that gives victory. Pero mga kaigsunan, agdon ka ni Kristo. Ikaw iyang agdon kung gusto ba nimo ang kadaugan o kabildihan. Remember, gitagaan na ka sa Ginoo og pagpili. Gitagaan na ka sa Ginoo og freedom to choose. Piliyon ba nimo siya o piliyon ba nimo ang imong kaugalingon or ang kalibutan nga nilangkuban sa kaaway nga mao si Satanas. Now, do not forget the major enemies. The flesh, the world, and the devil. Tulo na, mga kaigsunan. Now, kung naa ka aning tulo, wala gyud ni. Wala ni, kung naa ka aning tulo. Kisa rin tulo? The world, the flesh, and the devil, why kadaugan yun? Because without Christ, there is no victory. Now, daghan mga gusto mahimong authority sa imong kinabuhi, but they will just drive you away from the Lord. Daghan man ganahan mahimong leader sa imong kinabuhi. Correct? Daghan ganahan nga mudominar sa imong kinabuhi. Kamantay mo na, lagi mga tao nga domineering og attitude. You need to be careful ana mga tawhana if they are not your authority. Panalitan amigo ra mo unya domineering sa imong kinabuhi. Kaila ra mo unya domineering sa imong kinabuhi. Dapat dili na may tabo sa matag usa, mga kaigsunan, because naa na gibutang ang Ginoo nga modominar sa atong kinabuhi para sa atong kaayuhan. Are you listening? O karon, atong i-focus atong hunahuna sa atong Ginoong Hesukristo. Diretso ngadto gyud sa atong authority gyud. Unsa may iyang kanabitang unsa may iyahang capacity sa iyang pagka-authority. Alright? So tan-aw nato, mga kaigsunan, upat ra ni siya ka points ang atong isgutan this morning. And I would like you please to write down the text, the verses, i-write down nimo sa imuhang notebook para dili nimo mawala kay usay di na ra ba ka magsaba, papakli-pakli ka pero ang imuhang book di mao. Nya di ka mangutana kay maulaw ka nga ingnon ka nga di day ka haniti. Nasabtan? Mas may nang malista nimo kay basig di ka kaapas, ig-uli nimo naa kay ma-review. Unya sa imong pag-review, ma-reminded ka sa preaching.
Labi nag-ma-post na sa YouTube. Amen? Because messages are important, mga kaigsunan. Now, number 1 sa atong isgutan karon about sa atong authority. Number 1, He has authority over nature. He has authority over nature. Diri ta magsugod og learn kung unsay angay natong i-respond sa atong authority. Alright? So the nature, very faithful. No, sa di pa ta mo basa sa message, unsang orasa mo mata ang manok? Di ba gihimo siyang alarm clock? Mutugtugaok ang manok, na mga takna nga ang manok mutugtugaok. Ang mga langgam, nagbuhat ba sila sa ilang responsibilidad? Ang mga tanom, ang kadagatan, ang mga isda, ang kahayupan, nagtuman ba sila sa ilang tulumanon nganong gihimo sila sa Ginoo? The answer is yes. Kay kung wala pa sila nituman, guba ang atong ecosystem. So kung guba ang atong ecosystem, mga kaigsunan, di na nimo survive ang kalibutan. Pero ang pinakasubo, mga igsoon, ang creation nga gihimo sa Ginoo according to His image, maoy na problema ang Ginoo. Wa gyud na problema ang Ginoo sa mga langgam. Mo na iya gipakaon ang kalanggaman. Na ay mga creation, mga kaigsunan, nga makita na to, usahay atong pasipadan, pero wa ta kay baw, mas may pa na sila kay nato. Amen? Ato tanawon ang nature, mga kaigsunan. Ang pinakagyud, ang pinaka-imposibleng mutuman. Tanaw na kinagyo ni siya kabubuton iya. Matthew chapter 8. Pero bisan kani nga gi-illustrate sa Ginoo, mga kaigsunan, nituman. Tanawa ha? Matthew chapter 8. 23 to 27. The Bible says, "And when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep." So imagine na, unsay nahitabo? Unsay problema? Unsay problema? Uy, pamina mo. Unsay problema? Unsay nakita ninyo? Na ay waves. Kusog kayo ang wave. Kusog kayo ang baud. Unsay problema? Pag naka sa barko o kusog ang baud, unsay imong giproblema? Di ba ang baud? Ang baud ang imong giproblema. Di ta kay baud mo determine sa problem. Nabay baud kung way hangin? Muna sila ang ilang try og sulbad ang baud. Kusog kay ang baud, Lord, kusog kay ang baud. Muna kita pataka lang tag sulbad og problema. Di ta kay bawo mo tan-aw ba nga mao ni problema, di na to masulbad. So grabe ang baud, kusog kayo ang hangin. And that his disciples came to him and awoke him, saying, "Lord, save us, we perish." Luwas sa mi, Lord, kay mga matay mi ani. Sa ato palagi sila pagtuo sa Ginoo kay niwan sila, Lord, kung malunod ni ikaw gibuhi. Save us, we perish. Are you listening? Kay kung pahiminaw nila nga, hasta si Kristo, malumos ni kapil, di na sila mga kaluwasan dito. Lord, tabang Lord, kay mga matay na ta. So kaning way diri, way labot si Kristo sa ilang una-una. Mamatay mi, Lord. Save us. And he saith unto them, "Why are ye fearful, O ye of little faith?" Then he arose and rebuked the wind and the sea, and there was a great what? Calm. Munang why peace atong kinabuhi, mga igsoon, because we are fighting the wrong enemy.
Kaya ba maunaway kalinaw sa inyong balay? Because you are fighting each other. Mo bitaw nag-ipon mo sa kabalay kay kauban mo. Nganong mag-away man mo? Paghusay ko na mo. Nganong di mo magtingganay? Mo binay pinakapait mga kaigsunan nga away ka nang way tingganay. Silent war. Amen. Nganong naamay bingkil, nganong dugay man mahusay. Mo bitong gaipon mo. O kamo mga banag asawa, nagsumpaay pa mong duha, nya magsinumpaay din mo, di na kundi mo, isumpa ta ka. Di ba nagsumpaay mo atubangan sa Ginoo? Naliman ka, ang pinaka-maximum is death. Hantod sa kamatayon, di kita magbuwag. Nahutdan lagbugas, gabuwag. Mamatay na mugway bugas. Nga pa may kamuti. Uy, paminaw mo ay. Naapay hangin. Balag panuton, basta buhi. Come on. Sumuna nga dili, walay husay igsoon because we are fighting the wrong enemy. The nature, mga kaigsunan, iya gibadlong. Pagbadlong sa Ginoo sa nature, sa nitabo. And there was a great calm. Badlongon nimo ang nag-away ni samot og away. Tanawa na? Pastor, ay apil-apil ani pastor, waka kahibaw kung sa'y problema na mo. Amen. O pagbasa mo ng Bible, isalikway ang Bible. Daan na nga, ingon ang Ginoo, daan nga, paghinigugmay mo. Di mo mag-away. Hinumdumi inyuhag sinaaray. It's in sickness and in health. For richer and for poorer. Till death do us part. Pagkaninduta na sinaaray, mga kaigsunan, asa naman na? Amo na mga hunahuna, mga utok, worldly, baka nang sugarulog utok, pwede mo hirit. Pag hirit ni mo, nausab na imuhang, baraha, nawa ng till death do us part na anay, annulment, divorce. Nga nung imo pa magpunaglain, nga igo naman na. Badlungon, ang angay badlungon. So, kinsa may nakaingon nga nag-away mo? Mo ito inyuhang sulbaron. Tayo pa, nga nung gani nag-away ta? Tungon na gyud linungag na pagod. Nya nakitaan dayon nga, wa nay bugas, imo pa nagisunog. Og wato na sunog, wag yung problema ang wa nay bugas, kay makapangita pa man. Pero problema, gisunog ni mo, mauna na nabilin. Amen? Pero kung wa mo nag-away, kung ang imong nahinumduman, till death do us part baya, sunog ra na, bugas ra na nga nasunog. So, kung sa may atong buhaton, ani, till death do us part. Magkapita? O, di ba? Di nakapainit, gyapon mo. Ang ibabaw to, ay kung ina nasunog tanan, ang ibabaw to, imo tinughong. At di busog. Wa ka nakikita laing problema. Addressing the right problem. So sa gibuhat ni Christ, mga igsoon, gi-address niya ang problema. Ang una niya gibadlong ang wind. Unya iya na giingnan si cooperate. Amen? So badlungon sa Ginoo ang mga bana ni ino na asawa, cooperate. Kay tinuod man na, responder man ang mga wife. Responder na gyud ang dagat sa wind.
Kung dili magbinuang ang wind, ang dagat hapsay na gyud kayo. Are you listening? Ibili na gunay mo asawa di as balay, unya, wa kay pagpabadlong ba? Hapsay rin kay unahuna sa imong asawa. Unya, malipay pa na nga, nagpaabot nga, moabot na ka. Diba? O nga nung magbawd man ang imong asawa. Unyang mahapakan na baka sa bawd, dahil po kang reklamo. Kubutan. Anong gabawd man na? Naay problema. So, ayaw badlunga ang bawd ug una. Badlunga ang hangin una. Addressing the right enemy. Amen? Amen. O tanawa, unsay nahitabo, verse 27. But the men marveled, saying, what manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Wow. Our authority has authority over nature. Ang nakanindot sa nature, ni obey. Ni obey ang nature. Nga wala pa gani nakaagi og tudlo about obedience. Automatic ni obey. Ang mga tao nga binuhat sa Ginoo, gitudloan nag-obedience. Di gyapon mo obey. Amen? Arita sa ni Marvel. Ang men nga ni Marvel, may ato isgutan. And that is us. Unsa may atong response sa atong authority nga mao si Christ. Una, unsa may giingon ani sa Bible sa atong lesson mga igsoon. Point number 2. Si Christ ha atong gisgutan nga authority ha. He has authority over your time. He has authority over your time. So, unsa may atong ma-relate sa time? Life. Time is life. Life is time. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Ngano man nga naa man say authority over our time. Ingon sa Bible, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. You have no authority over yourself, because you do not own yourself. You are owned by God. Gikawat ka sa makausa, sa yawa, mga igsoon, and that is why we became sinners. Pero ang nakanindot, gipalit ka, pinaagis kinabuhi ni Kristo. Sa dihang namatay siya sa cross, gilubong na banhaw, mga igsoon, diha ta niya gipalit. Ug sa dihang imo siyang gidawat, usa ka nga napalit. Ug sa dihang napalit na ka ni Kristo, wa na'y impierno ang imo padulngan, kundili langit na. Gipalit na ka ni Kristo. So meaning, pag napalit na ka, di na ka imo. O ka na maligya ka giyuta, ikaw na bagyapon magbuot, ana? Ikaw na. So, gipalit na ka sa Ginoo. O, kinsa na may tagiya? Kinsa na may magbuot? O, dili na kita. Ang Ginoo na may magbuot. So, kung unsay isulti sa magbuot, tumanta. Okay, ba na taas sa ibutan na to atong obedience. When there is a command, when there is an instruction from the Lord, obey. Mao na atong nindot nga mahatag mga kaigsuonan. In verse number 20, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Iya sa Ginoo. Kaklaro ana mga igsuon. So in other words, lupig ta sa nature. Lupig ta sa hangin. Kita sigitag kanang reklamo sa hangin. Kung mukusog siya, maglagot ta. Kung hinay siya, kung wa siya, pangitaon sa nato siya. Kita may reklamador kayo. Are you following? Sa puton bitong hangin,
Magdindi na mo, anak naman siya, o. Maglagot ka, kay imong atop, giibot. Muna siya mga kaigsunan ang problema. Wata kaibaw, kakinsa na di ay ta. God has authority over our time, over our life. In Ephesians chapter 5, mga igsoon, Ephesians chapter 5, and in verse number 15 to 17, the Bible says, "See then, muna ang itong buhaton, that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise." So, saan na ito pagsabot anang walking circumspectly? Kailangan precise ang imong lakaw. Kinahanglan maampingon ka sa paglakaw, mga kaigsunan. Ang pinakanindot nga illustration nga maglakaw nga amping kaayo, kining iring. Kita na mong iring nilatay sa ibabaw sa kural, unya natagak. Matagak lang kung naay maginukdanay, pero bisag maginukdanay, mahibong ka, ngiga ni mga iringaw. Pero ang tao, palataya. Matagak, nga naman, danghag. Muna kita kwanta gimanduan tas Ginoo, paglakaw mo sama sa iring. Kung tayo mag-agi ang iring, mga kaigsunan, kaya maglungkab na siya, maglungkab, dito ka kahibaw. Nga naman, bisan pa imo na butangan na diya mga botilya, yun na ba nga matumba, ang iring may kemlik kaya na mo, sa mutingog ni. Nga naman, samtang nagmata pa ka siya, nagsige na siya observe. Asa na mo gibutang ang sudan, na, unsay mga trap imong gibutang, ang iring nagadana, na mo kabantay ng iring. Sige, nagtanaw ninyo. So, ini pangatog na to, maglungkab na siya. O makabantay ba ka? Wag isaba. Walay saba. Nga naman, maampingon sila nga maglakaw. Kung nana sila buhaton ba? Di masabod. Ay, ka nag-iring, lusot ba? Di masabod. Masabod na sila no, kung makita silang tiil. Kaya tuyuon nilang sabod. Tuyuong sabod ba? Ganang sila, ibagkit nilang lawa sa tiil. Ingon na sila ka, ingon na sila ka maampingon. Muna, ningon na Ginoo, mga kaigsunan, walk circumspectly. O tanawa mga Kristohanon, danghag! Bisag asa lang moadto, bisag asa lang masumok, bisag asa lang mabulasot. Pastor, anong mabulasot man? Di kanik simbahan, di nabulasot. Di ba hindi ka makakarating sa iyong paruroonan pag na-flat tire ka? Kaya na, di lang kay flat tire. Nakatunob og kanang bear trap. Makaiswag pa ka na naklaman naman ka. Mura kag no parking, mangklam ang mga ang sitom. Kanang naaray mo sa sakyanan ba niya, di mo magamit. Naay kasag dito sa ilawom na. Gikuptag kasag. Lain kayo, tanaw ba niya, uwaw kayo. O, di ba? Ingon na mga Christians, cannot go anywhere because you are trapped. Nga naman, danghag. Wala magamping, mga kaigsunan. In verse number 16, redeeming the time because the days are evil. O, di ka magbantay, ana? The days are evil. Mauna nga, kinala mag-redeem ang time. Imo dyan ang i-redeem. Ayaw usiki. You need to be you need to be careful in every seconds and minutes of your life. Ayaw usiki. Ayaw hutda sa gadget. Yung people, ayaw hutda sa gadget inyong time. Nga naman,
most of your time is needed sa imong schooling. Nga dili na nimo pwede ibalik nga malipayon ka. Inigtaas na imong edad. Patanawa, nagyap-ihap mo, nagyap-ihap. Nya nakita ninyo inyuhang kasabay ba? Nagtuga naman. Nga nitukan naman. Yeah, sige, tukan mo. Tanang, tanang, tanang. Ah, lipaya. Ikaw nagtanaw ba? Murakag. Manimbawat niyo mong balibo ay. Kaya nga naman, ay matukar. Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Inya makagraduate. Ngitag problema. Sa di pa ka mag-teng, teng, teng, teng. Ato sang teng, teng, tararararara. Kana sa tararararara. Tanang, tanang, tan, tan, tan. Pasabot, nakasugod na ka sa pakigbatok sa kinabuhi. Commencement man na. Wa pagi ka niabot sa commencement. Tuga-tuga. Pagtuga sa, di ka magtuga-tuga ka, di man na tinuod na kaduhaon. Kailan na mo abot sa kanang tuga, niya tukaran ka atong tukara ba? Pero ang uban, wa man ka tukar anang naituga, wa na po'y tukar anang naay Buda. Shortcut. Sa may reason, nagdinanghag ta. Anything that is not through the process is very hard to reach your destination. Mulubat na lang ka. You cannot reach your destination. Until you go back to your authority that can give you victory. Agian yun na nimong process yun. Sa talang process magyud. Sa paglaba, process ba? O sa may mong unahon, hay-hay, una ka mang waswas? O sa unahon? Magbanlaw. Kana maglungag kag kanon. Ay, di ba bugas imo lungagon? Process. Sa may unahon nimo, itak-ang nimo una kislan? Sa may tabo, kung imo sa itak-ang, kunya kuman kislan day nimo, sa may tabos bugas. Mukaging, di na maluto. Muna na itabo sa mga young people nga gisangag, gilungag usa, una gikislan. Ninggahi ang kinabuhi. Redeem your time. Because the days are even. Muna ay mong kasuko kung instruksyonan mo, ay mong kasuko kung badlongon mo. Giinsakto inyong kinabuhi, mga kaigsunan. I am the speaker of your authority. Muna gisulti sa imong authority. Mando niya nimo, redeem the time because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kung sa may will sa Ginoo, hanaya imong kinabuhi. Ayaw baliha. Pagkalisurag balihon ang kinabuhi, oy. Pait magina nga ang dagang sakyanan puro sa atras ra. Kinahanglan hanay mga kaigsuonan kay ang Ginoo gusto niya makaabot ka sa imong adtuan, makaabot ka sa imong pangandoy. Gusto niya makaabot ka sa iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Ayaw usiki. Amen? So kamo mga young people, hala, ay gimog lingog-lingog ani. Ay gimog lingog-lingog. Kay kung unsa to'y sakto para sa imong kinabuhi, kung ang imong tapat si Satanas, mingon din siya, ay tuo ana. Ay tuo ana. Ora ikaw po, istorya. Di ka kakita atong na biktima na? Di ka kita sa tinuod. Ikaw may mag-ilad sa imong kagalingon, mga kaigsunan. That is more painful. Nga naman,
ikaw na nakakita mismo, di pagyug ka mo tuo. Magpabilin gyapon kas pagkawalhon. Okay ba? Mo say may tabo ang walhon kas kalibutan sa katilingban. Rebuilde. Nani ba ikay nagrebuilde sa imong kaugalingong kadaugan? Ikaw mo'y nagpakgang nga dili mo maabot ang imong kalampusan? Gi-provide na sa imong authority. Iyon siya, ako'y kuyugi, kay ako'y makahatag og kadaugan nimo. Pag-amping para magkakuyog ta. Kay kung di ka mag-amping, mulihis ka. Mulihis ka, di ka masikit sa Ginoo. Muna iyan sulti mga kaigsunan, imong paminawon. Importante kayo nga nagkuyog ta sa Ginoo. Kaya kung di ta magkuyog sa Ginoo, di ta kasabot siyang kabubuton. Kung di ta kasabot siyang kabubuton, hagbong na ka sa kadaugan. Ay nalang pangita ang kadaugan kay wa na diha sa imong kinabuhi. Amen? He has authority over your life. So what will you do? Aning gitudlo sa imong authority nimo karon? What will you do? Mo-obey ka ni? Mag-amping na ba ka? Sugod ka ron? O magdanghag, yapong ka, kay kabao na ka? Mga kaigsunan, bisan pa og maayo na kay kamo drive, di yun pwede nga mag-blindfold ka. Uy! Kay mabangga yun ka gihapon. Nag-drive ko sugod. 15 anyos ga-drive na ko. Yung pila na yung edad ron? 70! Wala ba ka? 15 hanggang 70, mga kaigsunan, may na kayo. O sige, pag-blindfold na. Pwede ba? Mauna ang kinabuhi. Bisag unsa pa nimo kamayng laki sa kinabuhi, mga kaigsunan, nanginahanglan gyapon ka sa imong mata, nanginahanglan gyapon ka sa giya, nanginahanglan gyapon ka sa Ginoo. Nakinahanglan gyapon ka kung kinsay nakaibaw sa agianan. Walay mayng laki, mga kaigsunan, sa kinabuhi. Only God can give you the right way, the right direction, para di ma-wasted ang imong kinabuhi. Mo na pasabot na lang, redeem the time. Stay close to the Lord. Know His will. Redeem the time. Di kayo mo rin gayong redeem the time. Di ta magtinapulan. Redeem the time ta. Pagdali mo, redeem the time. You're applying it in the wrong way. Gagamit-gamit ka og bersikulo sa sayop. Pasabot na lang, redeem the time. Know the will of the Lord. O gayong langay sa pagtuman. Tumana ang kabubuton sa Ginoo. Redeem the time. So that you can walk circumspectly. Only being guided by the book, the Bible, mga kaigsunan, we can walk circumspectly in this world. Without this, danghag lang agi na to. Wag yun tayo mahinunduman. Ikatulo, mga kaigsunan. He has authority over your treasure. O siya, pasabot ng treasure, your finances. Dili ikaw ang dapat magbuot ana. Siya mo'y dapat magbuot ana, mga kaigsunan. Ngamiyon day ka. Anong siya man? Nga ako may naghago ani. Amo na. Wala ka nagunahuna nga ang Ginoo mo'y nag-alaw nga naa na diha. Kaya mga tao ingon na lagay silas mga kaigsunan. Magbuot-buot o say kabubuton sa Ginoo. O ikaw ba mayo ka kabubuton sa Ginoo mauni nya wa ka kaybaw di na nimo nakuha na nga pulong? Ngano ningon kag kabubuton sa Ginoo? Nya unsa may gibasihan nimo nga nakaingon ka kabubuton na sa Ginoo? Ingon ana ayaw gamita ang Ginoo para sa imong kaugalingon nga gusto. You have once in life. Unya imo day ingnon mo na ni ang gusto sa Ginoo sa akong kinabuhi. Dili ay. Sayop mga igsoon, sayop. Luke chapter 6, tanawa regarding your treasure. Luke chapter 6. In Luke chapter 6, verse 30 and 38. Tanawa ko siya mga panalangin, mga igsoon, kumutuman ta. 30. The Bible says, give to every man that asketh of thee, and of him that taketh away thy goods, ask them not again. Ayay. Naay ni tingkag ang dunggan. Kini.
Kini. Minanduan dahil ng mga anak sa Ginoo nga kung mangayo ta, patagaan yun ta. Kini. O nabay ni bagting ang dunggan niya? Kay kibaw ang Ginoo sa imong motibo. Ikaw mo'y giingnan nga muhatag. Dili ikaw ang giingnan nga mangayo. Ay panaminaw mong tarong? Ganong giingnan ta sa Ginoo nga nay mo doon atong tubangan for the sake of their soul. Amen. Amen. Or sa mga discouraged Christian. Na ay reason mga kaigsunan. To aid them, to help them, to encourage them, to stay with the Lord. Kaya kung atong gituman ang Ginoo ani mga kaigsunan, siya ra po'y mupuno sa atong gipanghabwa. Nasamtan na to? Because He has authority over our treasure. He can take it away, He can put it back. Unya unsa man mga kaigsunan nga ningon man ang Ginoo nga hatag ta. Muhatag ta. Sa nanginahanglan. Muhatag batas sa nanginahanglan. Unya katong nanguha, wa na nanghid. Bawiyon na to. Niyo na Ginoo ayaw. Unya, saman mag-Christian pa ka? O bawion nimo, Lord, ako na'y bahala sa akong treasure. Lain na ay mong pamaagi, oy. 38, tanawag ko sa may tabo. Give, and it shall be given you. It shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Malkan si magkag manghatag ka. Iyon na Ginoo kung asa ng good measure nga imong gisugdan. Diha magsugod ang Ginoo. Then iapunan, pressed down, shaken together, and running over. Gitupngan, gisansan, gipaawas. Kasi muhatag, men shall give into your bosom. Muna ay mo sigtanaw sa ladies? Hindi na mauha. Ang mga katauhan muhatag nimo. Unya mabali na nimo pulong sa Ginoo. Now, if you allow God to be the authority of your treasure, mauni may tabo. Mga kaigsunan, mauni may tabo. O, puna pa na to. Nganong bulahan man ang mutuman? Nganong bulahan man? Kay gingon sa Acts, mga kaigsunan, Acts chapter 20. Acts 20. And verse number 35. Mando ko na sa Ginoo. Tanawa. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, unsay gingon? It is more blessed to give than to receive. Asa man ni? Luke 6:38. Di ba mo na pasabot niya sa Luke 6:38? Kisa may mas nabulahan, ang gitagaan o nanghatag? Sa verse number 30, niyo na Ginoo, hatag kung nay nang ginanglan. Unya kung nay nanguha, ay natugwa. Ngano man, mas bulahan ka kaysa nila. Mag-labor ta para di kay sakit kung kawatan ta. Di kay kuha na kag sundang. Kuha na kag dibumba. Pistola, unsa pa diha. Kay gukto nimo kay gikawatan ko. Mga igsoon, mulabor ta for the weak. Mulabor ta for the needy. O sige kung sige no, because it is more blessed to give than to receive. Yan na nagingon daan. Kasi nagingon, ang naay authority sa atong treasure. 2 Corinthians chapter 9, 7-8. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give.
not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Tanaw na sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Are you listening? No, ningon ang Ginoo, ang iyang gihigugma, ang iyahang gikalipayan, katong naghatag nga malipayon. So kinsa to mga tao naghatag nga malipayon, dili magbagutbot, katong na-purpose ang iyang kasing-kasing. Kaya ba mo kinsa mga tao nga na-purpose ang iyang kasing-kasing sa paghatag, katong mga tao nga nagtuo nga siya walay authority sa iyang treasure kundi ang Ginoo. Ano mabagot-bot ta kay atong giangkon? Niya sugo sa na nag-iyag yung tinuod sa atong treasure, give man. Tanawa unsay attitude sa mga Christian, give ba? O get? Kuha to eh. Amen? Dili ta give. We are the taker, we are not the giver. In verse number 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Makita raon niya nimo mga kaigsuonan nga naglabor ka for the weak, naglabor ka for the needy. Ang imong paghago apil ang uban nga way labot sa imong kinabuhi mga kaigsuonan. You are preparing yourself for any person nga moduol nimo for a little help. Ningon ang Ginoo, every good work that you will do, I am able to let grace look for you. Kaliman ka ang grasya na mangita nimo. Abound toward you, mga kaigsuonan. Pero kung dili ka giver, taker ka, kaya mo kag-isibo, ipagukod sa Ginoo nimo, si Manny, maningilay. Napamana, maningilay og si Judith. Mo na magukod nimo. Problema. Pero kung ikaw nitumad ka sa Ginoo mga kaigsuonan, you are laboring for the needy and you are happy because you know, gi-purpose na nimo sa imong kasing-kasing. I am not the owner of this treasure. It is God's treasure entrusted to me. So ningon man ang Ginoo, iya kong paandamon nga manghatag ko, so manghatag ko. Ningon ang Ginoo, pag makapasar ka, manduan ako si grasya, gukdon ka. Nya specific pa gyud nimo, di ba gyud mo lihis ngadto sa pikas? To you who obeyed. Amen? Nya, gidak-an na mo ani? Nga panalangin? Na, gidak-an na ba mo ani nga panalangin? All grace may abound toward you. Dako na ba ni? Sufficiency in all things. Dako na ba ni? Gusto mo padak-an pa na to? Adto ta sa Malaki. O di ba mas dako ni? Go to the book of Malachi. Chapter 3. Pag mulikay, muliit na. Pero pag mutuman ka, ang imong tanaw ani malaki. Malaking blessing to. O tanawa, unsa kadako ang panalangin. Eagles Bible verse number 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Pagkadako sa panalangin, mo nagingon, malaki! Pagkadako ang panalangin na, puno! Walay sudlanan nga way sud! Kung tanawan, ay mga tao, dagang kay walit, puros way sud. Na bank account, way sud. Dagko kay bag, ang sud kay puros plastic, nga naman. Basig na. Na basin maka-bring house ba? Na mga Tupperware nga way sud. Mamasin. Nagdag laptop nga baga kayo. Tupperware di ito.
Yang gibutangan pa, butangan nag-laptop, sosyal. Pero Tupperware dito isod. Luuya. Diara ang dako nga panalangin. Now, if you agree with the authority of your treasure, this will happen to you. Kung ni-agree ka niya, ganyan siya, ako may tagiyana, iuli na akong tent. Iuli na ako ang tithes. O, natuman ba siya? O ikay natuman? Ha? Kaya nagdako ka mga kaigsunan ng matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta, dihara sa langit. Naka nagtubuan na ba? Di matuman ang Ginoo diri. Kunya na ron, moabot ang panahon, anak ko diha. Dili diri ang pagtuman sa Ginoo, diri kay igabot sa langit, wala kay choice. Di na mahimaya ang Ginoo dito magsikag praise the Lord, wala kay choice. Diri mga kaigsunan ang paghimaya sa Ginoo nga mapuslanon sa ato ang kadaugan. Diri ang obedience nga presko or kanang tamis kayo sa Ginoo sa pagdawat. Dili dito sa langit kay wala kay choice dito. Malakay. Look at verse number 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. So naay mga devourer, naay panalangin, gimanduan sa Ginoo, muanhan imo ang imong kauban nga Kristohanon nga badlungon, nakakita, devourer na, posible mo na devourer. Ingno na sa Ginoo, ako, siya mo badlong ana. Di na siya kaabusar sa imong panalangin. Mauwaw na siya. Inig-adto niya na si plano nga iya ka itrap. Niya pagka manig-adto nito, bangilan na si Ginong iyang papangig, di na kasulti. Nga naman, i-rebuke sa Ginoo. Ay, ako'y ka butang ana. Ang akong gibutang sa imuha, wanay mo ampingin. Niya imong kwaon niya ha. Nisalig mo sa Ginoo nga kamao siya mamadlong? Kasaligan ba siya nga atong i-entrust niya mga kaigsunan, ang atong treasure? Tanawa ha? Iyang i-protect ang imong treasure. Ang imong business, iyang i-protect. Dali man ka anak mga kaigsunan, no? And he shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Pasabot, wa kay delivery, nga di mabayaran. Ya, pastor, palitan, di kayo mabayad. Sagdi lang. Ya, palitan, pastor, ikay pabayron. Bayad lang. May na si istorya. Gibuhat na mo ron. Nagbayad mi, sa di na mo utang. Unya, na-alkansi ba mi? Nahimo ba makaluluoy among kinabuhi? Wala. Mas gi-increase sa Ginoo ang among income para masupply ang amo nga giatubang mga kaigsunan. Na-save na mo, na-preserve na mo ang relationship. Dili may maulawan sa nagpasipa na mo. Limpyo among conscience. Nga naman, di man amo ang treasure. Iha man ni sa Ginoo. Mga kaigsunan, learn how to depend on God. Kaya tanawa ko sa ibuhaton sa Ginoo. Di lang kay i-rebuke niya ang devourer, iya pag yun i-protect ang imong resources. So, sa may tabo, verse 12, and all nations shall call you blessed. They will call you blessed. Sabi-sabot, anak, bihir mo. Datuan na ni mo ron, oy. Tepa, nakatilaw na ba mo ang nag-iingnan mo, datuan na ni mo ron, oy. O, ngayon na tilawan, naunsa naman ka, oy. Okay pa ka? Dili ikaw mo pasundayag. Oy, akong income, 1 million naman! Di na kilala ni mo isinggit.
they will call you blessed. And ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Sila na mismo mo'y makakita sa panalangin sa Ginoo nga gitugyan sa imuha. O di ba? So karon, musugot ba mo na He is your authority sa imong treasure? So unsay gingon sa imong authority? Sige. Unsay gingon sa imong authority regarding your treasure? Give. Kasi tagaan. Ang nanginahanglan. Uyang kawatan ka. Pwede na lang. Unya, siguro imong kasing-kasing mo ni uyon ha. Amen? So asa may inyo ganahan? Sa maliit o sa malaki? Ang maliit kanang ikay tagaan. Blessed man sana. Blessed kay karunda, daghang kinang hatag nimo. That person is blessed. Pero kaning more blessed is the one that give. Oh, sa malaki, sa maliit. Kasabot mo sa nang malaki. Ikaw ang muhatag, dili ikaw ang gitagaan. So how can you give? Labor. O karon, tanan ba nga gi-labor nimo? Able? Kapirte na nimo paningkamot, naghago na ka, Lord! Naghago dyan ko, Lord! Oh, minimum wage. Able? Able ba ka manghatag kung ang imong income minimum wage? Muna niyo na Ginoo, pag nimando ang Ginoo, hatag, o niya, labor for the needy. Kibaw ka, pag ingon sa Ginoo labor, kung insakto ang imong motibo o kasing-kasing mga kaigsunan sa paglabor, ibutang ka sa Ginoo dito sa insakto nga labor. Kanang labor nga malipayon ka. Dili ka ng labor nga mura kang nanganak. Kasi ago dito sa trabahoan. Nasabot ninyo? Luoy ka na mga trabahante, oy, lang mo kaganahan na mo uli, lang mo kanang closing yun, ganahan department store, yung closing. Sa puto na kayong mga trabahante. Tanaw nila ba nga? Upat na lang yan. Napay puno kayo nga cart, ang naong lagi sa mga, sa cashier lagi. Di na mo gisi. Bisa kayo mo jokan, di na mada. Luuya gini mo trabante. Muna nag-labor sila, murag nanganak. Nag-ago sa kinabuhi. Kunya kung ikaw ang Kristohanon, nga gimanduan sa Ginoo sa paghatag, nya ingon ana ang pamaagi sa imong pag-income. Makahatag ka? Ako makapangutana, bitaw ko ng mga mama nga makahatag og anak nila ngadto sa uban. Nakalimot sila sa labor. Nalimtan nila ang okay lang ito pag-utong. Pero sakit sa ito eh. Pero ka ng labor dyan. Nga bidyuhan na ni mo mag-labor, mga kaigsunan, abi ni mo gisapot. Ika kasabot niya mo, uya lagi mo, muhigda naman ni mo, bango naman ni mo, muluhod naman ni mo, uya lagi. So, ang labor mas sakit kaysa pag-deliver. Kaya pag-deliver, di naman mo ago. Nya, relieving ka iba. Inigawas. Blessing mga kaigsunan. Makita sa mga tao. So you cannot fake tithing. Muna kong pasabot. You cannot fake tithing. Because if you're a tither, your hand is not tied to help. Okay. Isulti ko ninyo. Tithes. Again. Dili dapita. Tithes. Luagi gamay. Hugot ra kayo. Tithes. Kaya ka hugot, tithe.
O, dili. Dili kabuhi. Tithes. O, ano ba? Come on, dali. Go. O, luag ha, luag. O. Usay, hugot kaya itong kamot, dili ta kabuhi. Kaya abi ang gingon, sige no, tight! Pugong! Dili pugong. Release. Tithes. Bring ye all the tithes into the storehouse. Sugo kina sa Ginoo mga kaigsunan. Ang panalangin, moabot. Proteksyonan, o ang mga tao makita ang resulta. Makita gyud sa mga tao ang imong changes, status sa kinabuhi nimo. Mo na miyo kadi ayo pag spiritual kayo, wa man kud kwarta pero malipayon masag ko. Bakakon. Mo na nga dili gyud nimo kanang dili nimo mailad mga kaigsunan ang Ginoo. Mo resulta gyud na ang imong obedience makita gyud na sa mga tao. You cannot proclaim that you are blessed, but people will see that you are truly blessed. Makahatag man jud ka. Makatabang man ka. Di ba? Ikaupat o katapusan. He has authority over your talent. Sabi sa talent. Gift. Do you have gift? God gave you gift. Gitagaan kag gasa sa Ginoo. Gitagaan kag abilidad sa Ginoo. Mga igsoon, unsa may aga natong buhaton na 1 Timothy chapter 4. Unsa may sugo sa Ginoo regarding sa ato ang gift or sa atong talent. 1 Timothy chapter 4, 14 to 16. The Bible says, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by the prophecy with the laying on the hands of the presbytery. Meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself, and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Unsa ka importante na kanang talent nga gihatag sa Ginoo nimo, imong ma-exercise. Mga luwas ang mga tao. Amen. Sa imong palibot. Maluwas ang mga tao nga makadungog nimo mga kaigsuonan. Makaila sila sa manluluwas. Amen? So sa may ang buhaton, ang iyang sugo, neglect not the gift. Meditate upon that gift and take heed unto thyself. Pagbantay. Kaya nga naman, naay nangambisyon pod sa imong talent nga adto na niya gusto gamiton sa kalibutan. Some of you can sing. Pero sa simbahan, di mo manganta. Pero sa gawas lagi, manganta mo. Imo mag-neglect imong talent. Amen? Some of you can play instrument. Some of you know how to play instrument. Neglect not your talent. Neglect not. Meditate upon it. O sa may pasapan ng meditate, na kay talent, imo nang i-master pa jud. Imo nang i-cultivate. Ayaw pabilin anang, nara ka sa A, C, D, G. Balik-balik. Pag abot na sa mga A minor, wa na. Ni minor na ka. Kabaw kag D, pero pag abot D minor, ni minor na. Ni na lang ko lisod man. Practice! Cultivate your talent and give it to the Lord para naay maluwas. Kanindot anak mga kaigsunan, mabot ang panahon nga muadto na ta sa mga barangay kay naaman tay mga extension churches unya. Then we could have a musical evangelistic. Dugay na gid kanato ng damgo. Ginahinay na kumpleto sa Ginoo ang atong kahimanan mga kaigsunan.
Kanindot na nawa na ilabad, duha ka bus, o ibutan na. Uy, gibless tas Ginoo mga kaigsunan. Unya kay ko, gibless pud ta sa Ginoo og mga talented members. Amen? Ipagamit na sa Ginoo, ihatag sa Ginoo mga kaigsunan. Let's go out and let's shout mga kaigsunan. Unsay sakto. 2 Timothy chapter 1, 6-12. The Bible says, "Wherefore, I put thee in remembrance, that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands." Stir up. No? Kaya ba mo ng kape, mga kaigsunan, the more ni mo siya kutawon, ingon ana. Kanang live-in ba? Live-in coffee. Sa live-in lakuha, nakakuha na. Imo nang ipon, the more imo siyang i-stir, the more siya lami. The more ni mo i-stir ang imong gift, the more siya nindot. The more ka mag-practice, the more siya nindot. Di kayo mag-practice lang ka kay inyo ng schedule. So, hinahayon na to, stir up the gift. Mga kaigsunan, stir up. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Nakakadiha, pirmi mo sangit. Ganahan ako, pero mahadlok ko. Makatagais gayong kahadlok. Gitagaan kag power, mabito na kay gift. I-cultivate lang na. Stir it up. Mga kaigsunan, praktisa. Amen. Verse 8, "Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God." Imagine na nimo mga igsoon, unsay imong source sa imong strength, unsay source nimo mga igsoon sa imuhang pagdo sa buluhaton sa Ginoo, the power of God. Sa iyang gahom ta nagsalig. Who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So kaning kaluwasan na to, di man siya pininingkamutan. Ang kanisarang atong pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsuonan, dili ni atong kaugalingong hinaguan o pinaningkamutan, kundi iya ra gyapon ni sa Ginoo, ato ra gyud ibalik niya. Kanang talent gihatag sa Ginoo nimo. Ina nga maing laki ka ako ni. Murag imo ilaog sa Ginoo, ibalik na sa Ginoo oy. Ibalik na sa Ginoo kay siya tagiya na. Amen. Verse number 10. "But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles." Mga igsoon, hinumdumi ha, sa diyang naluwas na ka, possible na mga kaigsunan ang immortality. Okay, si luwas, isang kamot. Luwas, isang kamot. I am saved. Gidawat ako si Kristo. I am saved. No doubt, I am saved. Oh, kaysa di mahadlok, mamatay. Nigamay. Ang uban nagunahon na pa. Patay. Di ba pag masakit, iyan po na taon, uy, nga makasurvive. Padung na nas kaluwasan. Padung na sa iyahang kinabuhing walay katapusan. Napito ito'y wali si Sauko, si Pastor Sauko, nagwali siya. Nga, true story ba? True story. Gi-revive sa ospital. Gi-revive kay, wala na ba? Ano na? So, ang katong pasyente na-revive. Pero pagka-revive niya mga kaigsuonan, nangasaba siya. Nganong inyo pa magkong ipabalik? Naibog silang nasuko, malig ipabalik. Dapat malipay ni, kinabuhi siya. Di ang giistorya, unsay nahitabo. Namatay magid siya. Na-revive. Nakita niyang langit. Sinindot na kaya akong kahimtang dito.
Kay ba mo mga kaigsunan, na-revive na gyud siya, nagsige na gyud siya paabot sa iyang kamatayon. Kay gimingaw siya sa lugar nga iyang nakita. Tinuod yun na, tinuod na nga naitabo. Ganahan mo makasuway? Kaya mamatay mo niya, pa-revive ba? Para naa kay maistorya. Tinuod yun, nangasaba gyud siya pagka kuha na, nabalik mo ko. Langit naman ta to. Ingon si Pastor Saukon, siya nga, katong siya, nagpaabot na siya. Kung kano siya mamatay, o balik. Ingon ana atong padulngan. Kawilihan. Mga igsoon. Yung mga Kristohan, murag mawilis kalibutan. Di ba? Nga naman, nindot kaya itong padulngan, oy. Pero samtang naapat na diri, maningkamot ta nga naapoy mga tao nga makaadto tungod sa atong pagwali. Usa na nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato that we will be able to teach others. Okay, sa na may imong do not neglect that ability. Kinsa na may imong giingnan sa kaluwasan. Ayog si piyata mga kaigsunan. Kung ato ni mabuhat, tanawa ang panalangin mga igsoon, kabantay mo, ang mga lugar sa atong kinabuhi, diin siya gusto mahimong authority na ay mga blessing kung kita mo obey. Tanawa sa verse 12. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. O karon, nakaila ba ka kinsay mo gialagaran? Nakaila ba ka kinsay mo gituhuan? Dapat mangalagad ta mga kaigsunan nga way pugong-pugong. Let's serve the Lord. Stop serving people. Stop serving yourself. Let us serve the Lord by serving people. Lahi na ba? At ito magyapon ta pa dos mga tao, nangalagad tas Ginoo, gibuhat na to ngadto sa mga tao. Dili kay gibuhat na to sa mga tao para makakwarta ta. Dili na pagpangalagad sa Ginoo, pagpangalagad na para sa imong bulsa. 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, verse number 10. The Bible says, as every man hath received the gift. Ay jud ing lang wa kay mo. Are you saved this morning? You have the gift. You have the gift. So as every man, kining man diri are the saved people, tanan nga naluwas, hath received the gift. Even so, usay nga buhaton, minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Gamito na to. Mga igsoon, atong gamiton sa atong isig-usa. My gift maybe is different sa imo. Di mag-compensate na for the gospel's sake. Kung nagingon sa Bible, minister the same one to another. Muna'y mando sa atong authority regarding sa atong talent. In closing, 1 Corinthians chapter 14, verse 12. Listen to what the Bible says. Even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Rakay gasa, excel. Excel! Dili para sa kompetensya, dili kay kinahanglan ako yung mas maayo gyud para ako may mas mobilib sila nako. Not for that purpose. What's my purpose? To edify the church. Amen? Para ang uban nga wala pa kay baw sa imong nahibawan, ma-encourage. Dili kay para imong i-humiliate ang uban. For example, nanay gawali diri niya, ikaw galingkod ka, mas may pamungkuanan niyang wali. Kanang text niya na ako'y message na mas nindot pa ko. Bro. Noon sa ka?
ni contest. Bisan pa nga magpuli-puli diri ang wali, wa man na nagkompetensya. Di ba ka pwede maingon, mas maayos ito iskuan? Listen to all the messages and put it all together. That is from God. Una atong buhaton mga kaigsunan, atong i-master. Mao na isugo sa Ginoo, iyang ipanindot ang atong gasa nga gihatag niya. We need to excel for the purpose of edifying the church. So kung nakay talent, nakay naibawan, share. Kanindot anak. Uy, paminaw mo Oh. So cultivate what you have. Nay talent gihatag ang Ginoo nimo. Unya, you ask the Lord, Lord, how can I use this para sa ministry? Unsa man ni nako, Lord? Unsa may magamit ni nako para daghan ma-save? Amen? But most importantly, practice yourself to be free. Kaya praktisono sa biya nang free ka. Kanang wa kay gapos. Kaya nguban na wa na anad. Dapat maanad ka nga free ka. Only God can use you. So that is the authority that gives victory. Si Kristo mga kaigsunan. Amen? Asa siya na authority? Una? Nature. Unsa gibuhat sa nature? Diha-diha dayon o dili diha dayon? Uy, diha-diha dayon. Uy, nihunong ang hangin. Ha? Giingnan lang si Ginoo hunong. Nihunong ang hangin. O karon, unsay sunod? He has authority over our time. So sa ato na. Kumusta man atong time? Kasi nagbuot. Oh, unya kanu sa man mumutuman kasi anay magbuot. Inigwa na kay time? Isud na ka sa box? Kay di nakakabuot og asa ka dapit ibutang? Ayaw, samtang buhi pa ka mga kaigsunan. Dapat ang Ginoo na igabuot. Oh. So kung gusto jud ka nga mahimo kang obedient ana, come to church every time nga naay service. Kung gusto jud ka nga imong i-recognize ang Ginoo, the authority of your time. Tungaha siya every time makigmeet siya nimo. No, kinsa na mga tawhana o unsa diha nga imong ipuli sa panahon nga makigmeet ang Ginoo nimo. Di ba? Lain magay paminaw mga igsoon nga nagstorya na mo sa telepono ha. Yung ko man na iniabot kalit, tepa kay na iniabot ako sa ning entertainon. Ako di ay. Di ba ako nakauna? O ka nagyong dili call. Muna nagstorya na mo yung pagkuman nga na iniabot. Uy, nya tanan mo mas gitagaan sa importansya niya gina. Kadjut sa adto sa kasa ko na ako sa ni siyang pareha man may naituyo. Di ba murag makuan ka, mag-uol ka? Yung mo na gibuhat sa mga Kristohanon sa Ginoo pirmi. Siya na nakaunag schedule. Yung pagkaman imong gipulihan. Ambot niyo, no? Kaning guilty ba? Di nakatingog, no? Kinanglan, ianhigin na ninyo katubangan. O sa ikatulo. He has authority over your treasure. O, kumusta na sad ni? Kumusta ni? Siya na ba may authority sa imong treasure? Kay kung siya na mga kaigsunan, sa Ginoos Bible, makita gyud sa ubang tao nga ang Ginoo may authority sa imong treasure. So kanusa man na nato himuon siyang authority sa atong treasure. Ikaw may mo decide na. Muna anhigid ka sa tubangan pagigistorya sa Ginoo. Ikaw pat. He has authority over your talent. So kumusta imong talent? Kanang gasa gihatag sa Ginoo nimo. Gipagamit ba nimo sa Ginoo o nakalimot na kag unsa imong talent? Ipagamit sa Ginoo, i-share nga to sa uban, edify the church, you encourage the church. Amen. Dili kay imong himuon nga para mas ngilngig ka kaysa uban. Dapat imo nang i-share. Remove pride.
I-remove yun na nimong pride. Amen? Na, ayaw yun ng pride yun. Kaya nga no, ang kanang garbo mo, anay mo pugong. Nga dili na nimo magamit imong talent. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us your message. Thank you, dear God, for encouraging us, rebuking us, instructing us. Lord, I am praying for your people na nakita nila ang mga kasipyatan, nakita sa matag usa ang angay usbon o angay nga padayonon sa among kinabuhi, Lord, aron sa paghimaya kanimo nga among authority. Thank you, Lord, for the illustration, the wind, nga ni-obey nimo dayon. Help us, Lord, that we can also do it. We can also obey you right away. Kaya ang paglangay, disobedience po na siya. So please, Lord, bless your people to come sa invitation this morning. Whatever problems and reasons sa ilang pag-anhi, Lord, I pray that you help them, dear God, to come with a pure heart. This is for your glory. In Jesus' name.